Yan nalakay yung sinasabi ko. Binuldoser nila yung bundok, sinira lang nila. Ayan, tubig lang ang katapat ng pinaghirapan nila. Yan ang sinasabi ko, dati ang daming punong kawayan dyan. Kung hindi nila tinanggal, hindi magaganyan yan. Bago nila nilagyan ganyan, nagsayang lang sila ng pera nyan. Tapos uulitin yan. Mayor, governor, congressman, nandito na mga project nyo, nilaamon lang ng tubig. Kung hindi nyo binuldoser yung bundok dyan, yung mga lupa dyan, yung mga kahoy-kahoy dyan, hindi magagaganyan yan. Tignan nyo nangyari sa project nyo. Buti pa yung kawayan na nilaglag nyo sa gilid ng tubig, hindi nagalaw ng tubig, hindi na anod kahit patay. Yung ginawa nyo, tignan nyo, napakinabangan nyo ba? Panibagong ano na, gastos nyo naman yan. Mayor, congressman, gobernador, saan ang ano nyo rito? Tignan nyo nga ginawa nyo. Kung hindi nyo pinagtatanggal yung mga punong kahoy dyan tsaka kawayan, hindi masisira yung ginawa nyo na yan. Nasaan na ang magandang project nyo? Maganda lang ganyan pag tag-araw, pero yung pag-ulan na, kala nyo kasi ang kalikasan kaya nyong talunin, gawa ng Diyos yan. Pero kayo, tao lang. Nasaan na? Milyon ang project nyo na yan. Konting baha pa lang yun, unang baha pa lang. Paano kung sunod-sunod na baha? Di wash out na naman yung bundok na yan. Buti pa ang linagay nyo, mga puno ng kawayan, tsaka mga kahoy-kahoy. Nagtanim na lang kayo ng punong kahoy tsaka kawayan dyan. Pati yun nandun sa Santa Rita, tinanggal nyo yung mga puno sa gilid ng ilog. Anong nangyari? Na wash out din. Hindi nyo kaya ang talunin ng kalikasan pag siya'y nagalit. Ilang taon dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, hindi nagagalaw yung bundok na yan. Pinalitan nyo ng digi, nasaan na yung digi nyo? Gagastos na naman kayo nyan, malamang. Tignan mo nga ang ginawa nyo. Kahit anong gawin yung tambak nyan, hindi nyo kaya ang kalikasan ng tubig. Gigibain at gigibain din yan. Buti pang gawin nyo, magtanim kayo ng maraming puno ng kawayan dyan. Tignan ko lang kung hindi gaganda pa yan. Hindi naman sa ipinapanalangin magiba yung project nyo. Dahil ginawa nyo kasi yan na hindi kayo nakipag-usap dun sa may-ari. Ngayon, tignan nyo nangyari, sira-sira. Yung kawayan na nilaglag nyo sa gilid ng sa ilog, tignan nyo, hindi na anod kahit namatay na. Kasi ang ugat nakakapit pa sa lupa. Yung ginawa nyo, may ugat ba yan sa ilalim? May pundasyon ba sa ilalim? Kahit sabihin mo nakapundasyon sa ilalim yan, gigibayin at gigibayin din ng ano yan, tubig. Kaya useless yung ginawa nyo na yan. Kung hindi nyo tinanggal yung mga puno dyan, siguro hindi magaganyan yung bundok na yan. Ilang taon na ako, dito na ako lumaki. Yung mga punong kahoy dyan na pinagkukunan namin dati ng mga panggatong, panggamit sa kubo-kubo, pinuldoser nyo. Pero hindi nagaganyan yung bundok na yan. Pero tignan yung ginawa yung pinuldoser nyo, di lumambot yung lupa. Ngayon, yung tinayo nyo, nasira-sira na. Ano ba yan?
mayor, congressman, gobernador, vice governor, lahat na kayo dyan na may project, kung sino-sino man kayo. Panibagong project na naman yan, hingi na naman kayo ng budget yan dahil i-repair nyo yan eh. Hindi ang laking gastos. Taniman nyo ng kawayan, mas okay pa siguro, lalo pagkatapos na ng tag-ulan, baha. Taniman nyo ng kawayan, pag bumaha hindi na maaanod dyan. Sayang lang ang pera pinagpagawa nyo dyan. Ngayon panibagong hingi na naman ng pondo yan sa kongreso. Yan ang sinasabi ko noong una pa lang, pag ginalaw mo ang lupa talagang magigiba. O yan lakay, panoorin nyo itong video ito para makita nyo. Dati dami po ng bahoy yan, masya, ipil-ipil hanggang doon sa dulo. Ilang taon hindi nagiba yung bundok na yan. Ngayon lang dahil binuldoser na, nilagyan ng ganyan. O yan lakay, God bless, ingat-ingat kayo lagi.